Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kababayan natin at sa mga kaibigan natin at ang ipapanyang mga kasama na nasa kustodiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po iyon, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police magmula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito ho, walang tulog po ito, si General Torre po, no? Marami po sila, General Macapas, General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin Napakaraming demanda ang inabot namin. Pero naniniwala kami sa pulis na yung intelligence, na sinasabi ng intelligence, talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang guidance, no? Of course, paminsan-minsan may mga instructions siya, higit sa lahat sa kanyang tiwala sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo, yung grupo po nila ng PNP hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda. Yung iba nasaktan na po at may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon ng pulis. Hindi po kami hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, ipapakita ang larawan kung kaano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes, na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay na kung saan si Pastor ganyang kadaming tao na Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. No? All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin na kung sinong kampo, still, tiniis po ito ng pulis, maski anong pananakot ang mikropono for his message sa ating mga kababayan. Chief. Magandang umaga po, no? And magandang hapon pala, no? And sabi po yung guidance ng SILG natin, coming from the President, and no one is above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na ganong hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na marami po tumulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos ito, we need to file cases. Baka meron pa kami mga sagip na mga tao na naniiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Na-save po kami ng 2 tao na nagamit nila. Baka may mga gusto pang lumapit at gusto ng mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang lalabas at magpa-file ng kaso against these people. And you'll see the real truth kung bakit po namin ganadong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, ang ating walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General. Sir, as for on my part, I would like to express gratitude, sir, sa leadership ng PNP, the ALG, and of course, the President for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto ko ring i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga sub-ground commanders ko, na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa palipaligid lang, still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission na ito, sir. Maraming salamat, sir. At this point, siguro
ipapalabas na lang namin para sa publiko para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso hingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kung sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanyes. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. Balik na sir. Balik. Now we will proceed with the question and answer. Each of you will be given one question and one follow-up question. We will start with Mr. Mar Gabriel of Net25, to be followed by Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good afternoon, sir. Secretary General Marbil and General Torre. Sec, can you give us detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na huli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay po rito yun, no? Malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro, you can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save
blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So, ang ending na lang namin is, sige, gusto niyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff, because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglolokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresent na sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang don't take it against me. But it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Sir? I'll just add no kay Nick Torre, no, and I think that's how it works, no. Alam mo, ganito po yung nangyari na yan. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung ano namin, yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence mo andito, we were monitoring. Then when we entered ang August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwedeng pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And, they file a case, then of course, nahanapol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 to, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ula. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkaka-problema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi na namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick Seca, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang That's the last term na pinaalam ni General Torre sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas sa rami namin security.
we put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado ay as General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo ba baka may mga kaso pa tayo ma-file against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on about surrender that they saw many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you'll see we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng natin. And we're seryoso talaga si Nick Toritoso. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng Presidente natin, human rights. Preserve human life ang natin. So yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a really a pressure sa atin na talagang, make or break it. But we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon. And there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President's well-informed kung ano po yung... Parang galing outside si Pastor and then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay. Pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP nito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga police so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So,
I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So I think, babalik ta rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po ma-demanda sila. Thank you very much,